So hey mga kaibigan, kamusta kayo? Maligayang pagbalik sa channel. Salamat sa paglaan ng oras para panoorin ito. Bago tayo magsimula sa video ngayon, hihilingin ko sa inyo na i-like ang video na ito. Mahalagang mahalaga ito dahil nakakatulong itong palaguin ang channel at ikalat ang kabutihan ng LinuxTube. Noong nakaraang linggo, gumawa ako ng video na tinatawag na PackUI, isang magandang tool na ginawa para sa Pacman. Ngayon, mayroon akong isa pa, pero ang isang ito ay ginawa para sa kahit anong package manager, sa kahit anong distribution ng Linux na ginagamit mo. Ginawa ito ni Oglo the Nerd. Ang tawag dito ay Reboost. Yung layunin nito ay gawing 100% reproducible ang Linux distribution mo ngayon, lalo na kung talagang mahal mo ito. Nadrastel was seamless. Kinuha ang NixOS philosophy, dindik pa sa Nix and ina-apply ito sa halos lahat. Lahat ng ibang Linux distribution dyan. Napakagandang tool ito. Bago tayo magsimula sa video na ito, gusto ko munang maglaan ng sandali upang ipaalam sa inyo na magkakaroon tayo ng kaunting bahagi na parang talking head sa umpisa dahil napakahalaga na maunawaan ang dokumentasyon nito. So pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Kaya't mangyaring magtiis muna kayo, alam nyo, at maging matiyaga. Simulan na natin at magtungo sa ating virtual machine. At nakasetup na ito dito. Ito ay isang Vanilla Arch install. At na-install ko na ang Rebos. Makikita nyo ang Rebos to Oglo's GitLab doon. Na ilagay ko ang link sa description sa ibaba. At itong makita nyo dito, ma-install ito sa isa sa dalawang paraan. Pwede itong may install sa pamamagitan ng cargo o magdagdag ng kanyang Arch repo, oglos-arch-repo sa inyong etsypacman.com na nandito. Kaya upang gawin ito, dito nyo ito ilalagay at pagkatapos ay patakbuhin nyo ang inyong update command na sudo pacman-syy at maa-update nito ang inyong repositories at hahayaan kayong i-install. Ito gamit ang Pacman na parang ibang application na ginagawa nyo, tatawagin nyo lang ang Rebos. Kung i-install nyo ito gamit ang cargo, kailangan nyong i-install ang Rust dahil dito nanggagaling ang cargo. At pagkatapos ay i-type nyo lang ang cargo install.rebos na naka-host din sa crate.io. Ngayon, ang susunod na mahalagang bahagi ay ang wiki na nasa pinakababa dito. Dito nyo mauunawaan kung paano gamitin ang Rebos. Kaya ang unang dalawang seksyon na pagtutuunan natin ng pansin ay ang Getting Started section. At pagkatapos ang Working with Generations. Napakasimple ng getting started. Kapag nag-download at nag-install ka ng cargo, ibig kong sabihin ay Rebos. Kahit gawin mo ito sa pamamagitan ng cargo o sa package manager, nais mong patakbuhin muna ang Rebos setup. At pagkatapos ay Rebos config dito ngayon, ang paraan kung paano mo iyon gagawin ay simpleng pagpapasinaya ng iyong terminal. Bubuksan mo ito, okay? At palakihin dito para makita ninyo at simpleng kukunin mo ang command na Rebos setup. At pagkatapos gusto mong pindutin ang enter ngayon, hindi ko gagawin iyon dahil na-install ko na ang Rebos at hindi ako sigurado kung ito ay magbubura ng aking configuration file at i-reset ito muli, kaya ayaw kong gawin iyon. I type mo lang yan, pindutin yung enter, tapos pagkatapos nun, gusto mong patakbuhin ang kasunod na utos na sinabi niya ay simpleng config init, tama? So ang gusto mong gawin ay i-type ang parehas na bagay Rebos, pero sa pagkakataong ito, config init na. Ang gagawin ng utos na ito ay gagawa ng configuration files para sa Rebos sa iyong home folder na kailangan nito para sa iba't ibang pommels na nakadepende sa iba't ibang directories na kung saan sila naroroon. So isinusulat mo sa iyong home directory ang Rebos config at ini-initialize nito ang lahat para sa iyo. So ang dalawang mahahalagang bagay ay step 1, takbuhin ng isang beses. I-install mo muna yon, step 1, Rebos setup, step 2, Rebos config init, nakuha cool. So ngayon na natapos na natin yan, pwede mong tingnan ito dito at gusto kong maintindihan mo, ang bahaging ito ay magiging sa iyong configuration para sa iyong package manager. At ang dahilan kung bakit gusto mong gawin ito para sa iyong configuration, sa iyong package manager, ay dahil muling hindi alam ng Rebus kung anong package manager ang naka-install sa iyo dahil ito ay agnostic sa kahit anong distribution. Diyaras lang nito sang makina na may hostname dito. Yun lang ang nag-generate nito. Gusto kong bigyang pansin mo ito dito dahil babalikan natin ang section na yan mamaya. At iyon na ang lahat ng kailangan natin tingnan tungkol sa aktual na dokumentasyon nito. So, isasara na natin ito. At ngayon, babawasan natin ito ng kaunti. Kaya ngayon bubuksan natin ang Dolphin o kahit anong file manager na meron ka. Ang ginagamit ko ay Dolphin. Kaya bubuksan mo ito at ganito ang makikita mo. Ang iba sa inyo ay hindi makikita ang inyong .files.
Mahalaga ito dahil kung bago ka sa Linux, gugustuhin mong makita ang mga ito. Kaya pindutin mo ang Control at ang H button para makita ang iyong mga .files sa iyong file manager. Ngayon, pumunta ka sa .config at pumunta ka sa Rebus folder. And makikita mo right into your folders at yung mga configuration files na ginawa ng config unit. Pumalikha yung mga folders dito mismo na kinabibilangan ng hooks, imports, machines, and managers, at pagkatapos ang iyong general toml file, talagang kung saan ka titingin ay narito sa isang ito at ang machines and managers na folder. Tingnan natin kung mapapalaki ko ito ng kaunti para sa inyo. Ang unang dapat gawin ay pumunta sa iyong managers folder at pagkatapos ay pumunta sa system.toml. Upang i-edit sa system.toml, ang makikita mo ay ito mismo. And kung ano yung gawin nito, narito kung saan siyang baling ipinakita ko sa iyo sa documentation page na kailangan mong makita ay itong bahagi dito. Dito mo isasaayos ang mga specific na package managers na naka-install sa iyong system. Kaya't ang ibig kong sabihin ay kung meron kang naka-install na zipper, naka-install na apt, naka-install na pacman, naka-install na DNF, dito mo ilalagay ang command line executables para mag-install ng mga packages. O alisin ang mga ito o isync ang mga repositories at mag-update. Sige, kaya sa akin halimbawa, dahil ito ay isang arch dito, ikaw sa dalawang puntong ito na nandito, sila ay pula. Walang anumang pagitan. Pumasok ka lang dito at i-type ang command lines. Ang mahalagang tandaan ay kailangan mong panatilihin ang hashtag : ang pacman -pack sudo pacman -sy ang paraan para mag-install. At syempre ang pound ay tumutukoy sa kahit anong package na inilagay mo sa tomo file sa arrays. Yan ang mapangga sa inyo kung saan ilalagay ang mga ito dito mamaya. Sige, yan ang pinatutungkulan nito. Kaya't ito ay isang bagay na kailangan mong i-edit at ito lamang ang 4 dito na kailangan mong idagdag, alisin at i-upgrade na linya. Ito ang mga ginagawa mo para sa mga natitirang bahagi na iiwan mo lang na gaya ng dati. Ang isa pang nais kong pag-usapan ay Flatpak at Cargo. Maaari kang mag-install ng Flatpaks at maaari kang mag-install ng Cargo sa ganitong paraan. Istick na sana ni Oglo yung bytes para pa inyo, kaya hindi mo na kailangang mag-edit pa. Pero ito ang dahilan kung bakit ito ay kung ano ang ginagawa ng file na ito na tinutukoy ng ibang file na kung saan ka naglalagay ng mga packages at pareho lang ito sa Cargo. Kailangan mo lang silang i-install doon. Ngayon, nais mong pumunta rito, na i-set up mo na ang iyong package manager, pupunta ka na sa mga machine. Siyempre, magkakaroon ka ng Arch Linux machine at maaari kang gumawa ng isa pa para sa iyong laptop o tumingin ka sa isa niya, mayroong Colossus laptop at iba pa. So dito sa akin, meron akong Arch Linux virtual machine na na-set up ko. Yan ang host name. Nandito ang GenTomo files mo. Ngayon, palalakihin natin ito ulit para makita ninyong lahat. Ito yung lugar kung saan magdadagdag kayo ng mga bagay. Tulad dito, nagdagdag ako ng OBS Studio 080 at GMP. Kaya't mag-isip tayo ng isa pang package na idagdag. Naka-install ang Dolphin pero i-install natin ang Thunar. Gusto ko ang Thunar at madali lang. Gagamitin mo ang quote at itatype ang pangalan ng package. Kung di mo alam, tignan mo at i-enable ang auto-completion. Pindutin ang auto-completion at mahalaga ito, ilagay ang comma pagkatapos dahil sa Tomo language. Nagsasabi sa iyo na ito ay nasa ayos ng listahan at kaya lilipat ito sa susunod at susunod pa at susunod pa, okay? Kaya ngayon na natapos na natin ito, pindutin natin ang save dito, okay? At dito natin isasagawa ang aktual na rebose na construction ng file. Kaya ang gagawin mo ngayon ay isara mo lahat ng editor or package or file manager mo lahat ng ito. At muli, gusto natin buksan ang terminal natin at magtrabaho sa Rebo. Kaya ngayon, ang itatype mo dito ay itatype mo ang rebose gen commit. Ngayon, gusto mong ipasa ang argumentong ginagawa mo. Ang ginawa namin ay nagdagdag kami ng Thunar, kaya isusulat ko ito, isasara ang quote pagkatapos, at papindutin ng enter. Ngayon, ito ay ganap at matagumpay na nakatuon. Okay? And dito ay nagbibigay ito sa iyo ng impormasyon kung ano ang ginawa nito. Nakatuon ang paglikha ng user, lumikha ng generation directory, lumikha ng file commit, lumikha ng file sa gentamil, at itinakda ito sa generation list number 6. Kaya ngayon, natapos na iyon, may gusto mong, actually may isang bagay na dapat nating ginawa. Nagkamali ako doon. Bago mo gawin ng gen commit, dapat mong gawin ng rebose config check upang tiyakin
na walang mga error. Tulad ng pagta-type ko, tama? Sus Mariosep. And as walang may error sa configuration. Ngayon, kung ginawa ko ang actual na pag-commit, bibigyan ako nito ng error at sasabihin na may error. Kung may mali akong na-type, kahit ano paman, mas mabuting gawin ito ng ganito muna para makasigurado dahil tiyak na ibibigay nito kung ano ang problema at kung paano ito ayusin. Pagkatapos mong gawin yon, gusto mo nang simulan ang pag-build na siyang mag-i-install ng application. Lilinisin natin. Siyempre pagkatapos ay i-type ito. Sige, umpisahan na natin. Rebos Gen it tayo sa enter ang henerasyon. Upang ilarawan to, basically bigay niyong sudo command pacman mag-i-install application na nais yung root password. Pagkatapos ginagawa, pindot oo, syempre di lampas kumpirma pindot. Ngayon ito natapos, itinakdang itayo Gen S version 6. Naglog listahan natin gagawin. Wakir man kayo, din si Marinito at Manikito natin kursan na tayo. As ngayon gagawin natin ang Rebos Gen List o ibibigay nito sa akin lahat ng henerasyong nagawa natin. Kagaya ng nakikita ninyo, mayroon ako 6 at pagkatapos ay Thunar. At kagaya ng nakikita ninyo, ito ang kasalukuyang build ngayon na gumagamit ng Rebos at ginagawa itong 100% mauulit kahit saang makina ka pumunta. Naman napakagandang tool nito. Magbibigay ako ng mas maraming videos habang pinalalawak ko pa ito at nilalaro ko pa ito ng kaunti at pinag-aaralan ito. Napaka-powerful na nito ngayon at may mga plano siyang palakasin pa ito. Kung naglaro ka ng mga reboot, ipaalam mo sa akin, mag-iwan ng komento sa ibaba at pindutin ang thumbs up button dahil makakatulong ito sa akin. Ilalagay ko rin ang link sa description kung saan ninyo ito makukuha. Mga kaibigan, ipagpatuloy ang inyong ginagawa, manatiling ligtas, pagpalain, at higit sa lahat, magkikita tayo sa susunod na video.